Ito yung daycare? Sorry. Ayan. Ito yung tinamaan ng anay. Bumagsak na ang bubong niyan. Ngayon, pinagawa lang namin. Kawawa mga bata dyan pag mabagsakan. Daig ng anay ang mga makina sa bilis ng paggawa ng mga expressway. Tulad ng daanang ginawa nila sa dingding ng daycare ng Barangay Pag-asa sa bayan ng Dinalupihan. Wow. Ayan. Dito sila... Ayan ang daanan. Ito daanan to ng anay. Opo. May Tsaka highway yun po. pa sila, no? Opo. Galing naman ng mga anay. Ayun. Ah, nasa loob sila. Wala sa loob. Talagang, protektado pa sila, no? Hindi tulad ng langgam, bukas. Ang anay, kailangan may taklob. Parang may tunnel. Covered yung kanilang daanan. Hindi tulad ng Hanggang sa langgam. tira niya yung taso, yan, kinakain siya ng anay. Yan. May laman yan. Anay yan. Matagal na nangangamba ang guro ng daycare na si Florentina Ramirez. Inopen po nila tong tong kisamin po na to. Meron po sila Maraming anay. Opo. So, anong posibleng mangyari dito? Delikado pa sa bata. Masyado pong makuha yung anay, malakas silang kumain ng Kahoy. nakahoy, tsaka mabilis sila pong dumaan. Maliit. Posibleng bumagsak na lang ito. Opo. Yun nga, ayun nga ang nagiging cause nung pagkuha ng anay, Oo. yung kisame. Ang mahirap, yung habang nagkakaroon ng pagtuturo o school yung mga bata is bumagsak. Mamaya may mataganan. Sa lala ng pinsalang sinapit ng paaralan noon, naglunsad ang barangay ng Termite Destroyer Day noong taong 2012. Ayon kay Cap, ang problema ng anay laganap sa buong barangay. Katunayan, 30% ng mga gusali rito napinsala na sa mga pangin ng anay. Dahil nasa loob na sila ng mga kahoy, hindi na sila halos matrace. So ang nangyayari, pagka nire-renovate yung mga bahay, ginigiba, pinapalitan. Tulad yung bahay namin, pinalitan namin yung mga kahoy. Ang pinagtataka nga namin, bakit itong lugar namin masyadong maanay. Yun ang isang, basta naghukay ka sa lupa, makikita mo, mayroon kang makikitang anay. Pag nakapaghukay ka na ng mga 5 feet ang lalim, lalabas na yung mga anay. Ngunit hindi raw natatangi ang pamimeste ng anay sa Bataan. Ang totoo, ang buong Pilipinas ay hitik talaga sa anay. Kabilang kasi tayo sa tinatawag na termite belt ng mundo. Ang anay, karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa tinatawag na termite belt. Ito ay 40 degrees north and south of the equator. So pag tinignan namin yung mapa natin, 40 degrees above at saka below sa equator, yung mga bansa na naandun sa belt na yon ay maraming anay. Pilipinas, lahat ng Southeast Asia, Japan, karamihan ng lugar dito sa Australia, sa Africa, tsaka yung mga states sa US sa southern part. Dagdag pa ni Dr. Acta, sa buong mundo, nasa 24 na bilyong dolyar ang nagagastos sa pagpuksa sa anay kada taon. At madalas, nilalaso ng kemikal. Ngunit dito sa UP Los Baños, pinag-aaralan nila ang organikong paraan ng pagpatay sa mga anay. So we're looking for alternative compounds to control termites. Actually, madami naman yung mga candidate na Taimito, Acacia, Sampalok, Atis. Ang pinaka-effective namin na ay extract ng Atis. Tsaka extract ng Guyabano. So, hindi lang pang kain, pang control din ng anay. May isa silang pamuksa na subok raw at epektibo. Hindi ito kemikal, kundi isang material na sagana sa Luzon.
So itong buong foundation, saka ilalim ng flooring itong building na to, may lahar galing sa Pampanga. Ang lahar hindi basta hindi na di-disturb yung barrier, will remain effective. This is already more than 7 years. Kita nyo naman, although naluluma na yung kahoy, wala pa ring anay. Subok man ang lahar ng panangga sa anay, konti pa lang ang nakakaalam nito. At ayon kay Dr. Akda, wala pang malaking kumpanya na nagkaka-interes gawin itong pangkomersyal. Samantala, sa Bataan, ang kinatatakutang punso ng mga anay, pinagkakakitaan na. Sa kaharian ng anay, sa Dinalupihan, Bataan, ang punso ang kinatatakutang kota ng mga peste. Ngunit sa itika ni Kapitan Basilio, ang mga punso may bukod tanging pakinabang. Kasi sa Maynila at sa ibang lugar, para sa mga karaniwang tao, pag sinabi mong anay, no, malaking peste yan, malaking perwisyo yan. Sa bahay, sa furniture, gano'n. Pero ang sinasabi nyo, napapakinabangan dito, malaki yung pakinabang dito sa anay. Lalo na sa hanap buhay namin, talagang kapakinabang siya. Hindi ka pwedeng gumamit ng pangkaraniwang lupa. Dahil nga ho, hindi tumatagal yung quality ng itlog, mahina siya pagka pangkaraniwang lupa ang ginagamit. Pangalawa, yung punso kasi, madaling hugasan yung itlog. Madaling humupa yung putik dun sa balat ng itlog, yung punso. Hindi tulad ng pangkaraniwang lupa, madikit siya, mahirap maghugas. Asan yung sarol? Ilang dekada na palang ginagamit ng pamilya ni Kap ang lupa sa punso para sa negosyo nilang itlog na maalat. Nung araw, nung kabataan ko, walang mag-isa nagtatrabaho niya. Yan na po yung nakagisnan namin eh. Tinry ko na mag-itlog na maalat sa pamamagitan ng tubig. Hindi siya masyadong tumatagal. Ayon kay Kap, matagal at mabusisi ang proseso. Matigas po kasi yan eh. Hindi siya pangkaraniwan lupa. So pag hindi mo siya binabad ng halos sa 12 hour, hindi mo mapapalambot. Pag napalambot na ang lupa, saka ito gagamitin pamburo sa itlog. Sariwa po siya. After 18 days, uhugasan namin sila, yung itlog. Tapos, pagkahugas, meron kaming mga lalagyan na yung tinatawag namin tikbo. Net yon. Ang laman nun, 60 pieces isang net. Saka ito ilalaga at kukulayan para ibenta. Sa kabila ng pinsalang maaring idulot ng anay, meron din pala silang mabuting na idudulot. Hindi lahat ng anay ay destructive. Actually, karamihan sa kanila ay beneficial. Kung walang anay, makikita mo yung madayong tayong mga litter sa ground, mga twigs, mga puno na hindi nabubulok. Kasi itong termites ay they can break down organic materials in nature. Sa 55 uri ng anay na matatagpuan sa Pilipinas, 6 na klase lang ang mapanira. Gawa ng piano, yung sentimental value ng piano. Kaya maski ginagasusan nila, gawa ng minana po nila sa... Nagkataon na ang mapanirang klase ng anay ang tumira na sa tahanan ni Lola Edna. Yung may anay
at unti-unting kumakain sa kanyang mahal na piano. 50,000 piso raw ang kailangan para mapaayos ito. Halagang hindi na kaya ng bulsa ni Lola. Yung piano kasi kaya kinamamalo niyan, mahal ang pyesa. Pero nagkaroon ng pag-asa. Gagawin ko po yung piano ninyo para maniwala kayo na magagawa pa yan. Wala po kayong babayaran. Para babalik ko sa inyo yan kung paano itsura niya. After 3 months, babalik ko sa inyo. Ano ngayon? April, May, June. End of June. Sige. Ilang buwang magkakahiwalay si Lola at ang kanyang piano. Ngunit umaasa siyang sa pagbalik nito, mapupuno niya muli ang kanyang tahanan na musika. Samantalang si Joban at kanyang pamilya naglilipat bahay na. Ano naman ang pakiramdam na meron na kayong bagong tahanan dito, nakalipat na kayo? Ay, wag po, hindi na po alanganin na baka babagsakan. Ngunit napansin naming nandito na rin ang peligro. So, itong bahay nyo, inaanay na rin ba? So, posibleng inaanay na rin yung kanila. Itong nilipatan ni Joban, puro anay na rin. Lumaya siya doon sa kabilang bahay dahil inaanay yung bahay nila doon at posibleng bumagsak doon sa mga anak niya. Lumipat siya rito sa bahay na to. Pero pati ito, mukhang punong-puno na rin ang anay. Layasan o mas madalas patayin. Yan ang karaniwang tugon sa anay at marami pang ibang hayop sa ating paligid. Ngunit tulad ng ipinamamala sa atin ng ilang malikhaing tao, kaya natin mag-isip ng mga paraan upang mapayapang makipamuhay kasabay ng ibang nilalang. Mula sa Bataan, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.